Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Nasa ika-6 na linggo na po tayo ng karaniwang panahon sa ating liturhiya ngayong linggong ito. Saan man po tayo mapunta o pumunta, may mga batas na umiiral, mga lituntunin na dapat sundin, mga batas na dapat ipatutupad kahit saan. Tignan natin yung usual na buhay ng tao. May batas ng pag-aasawa. Hindi kung gusto mo, pwede mong asawahin o pakisamahan. May batas ng pag-aari. Property law. Napakahalaga ito. Hindi ka pwede magsamsam ng hindi iyo. May batas ng profesyon. Professional regulation. Kaya may board exams, may bar exams to regulate professionalism. May batas sa simbahan, canon law, na siyang pinagbabantay ng pagkilos ng mga mananampalataya at pagpapalakad ng simbahan at buhay ng mga nanunungkulan ng simbahan na kapaloob doon sa canon law. Panuntunan sa mga paaralan, kaya meron tayong manual for students and manual for employees. Gabay din, may civil law, panuntunang sibil, batas sa lipunan. So lahat ng ito, may patutungkulan, may sadyang reason, may sadyang dahilan, layunin. Mga kapatid, sa Ebanghelyo sa araw na ito, wika ng Panginoon, huwag ninyong akalaing narito ako upang ipawalang bisa ang kautusan o ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang pawalang bisa, hindi pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga ito. I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Pinapalalim ni Jesus ang bawat yugto ng Ebanghelyo sa araw na ito. Hindi na nakukontent sa pagtingin sa isang tao ay hindi nagkakasala o kaya ang pagpatay physically, hindi na nakatuon doon ang pagkakasala. Yung manggalit sa puot, galit at puot sa puso ay pwedeng pag-ugatan ng pagkakasala. Yung pagtingin sa iba na may ibang kahulugan ay marahil nagdudulot din ng pagkakasala. Pinalawig ni Jesus ang mga batas, ang mga kautusan, ang mga panuntunan, ang lituntunin, gabay. Laws order our life. Nagkakaroon ng kalipunan ng mga batas, pero ito'y may dahilan. Ito'y dinadala ang tao sa isang mas maayos na buhay. Kaya, hindi pabigat ang batas. Depende ng Panginoon. Depende sa pagtingin. Kung pabigat ang pagtingin mo, chances are, you will be in difficulty to embrace yung mga panuntunan ng Panginoon, mga gabay niya. Pero kung ito'y tignan mo na bahagi ng buhay mo at gabay mo ito sa maayos na buhay, mas magaan ang pagsunod sa mga ito. Kaya nga si Jesus, pinatunayan niya sa isang mahalagang pagkilos, I have not come to abolish the law, but to fulfill the law. Pinalalim, pinalawig ang diwa ng batas. Ano ba layunin ng mga batas? Bakit nga ba may panuntunan, may mga guidelines, may mga i-implement na rules and regulations? Kahit saan ka pumunta, marahil sa ating konteksto, bakit may mga kautusan, may mga gabay ng Panginoon, may mga guidelines siya, alituntunin. Gabay ito sa wastong pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos. If laws will order our lives, generally, yung batas ng Panginoon, panuntunan ng Panginoon, ay gabay ito para sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, hindi lamang sa kalooban ng Diyos, gabay din ito sa ugnayan sa kapwa. It is a pathway towards an orderly relationship with others. Pero ang nakahihigit sa lahat, itong mga gabay na ito, pathways yan ng ating mga pagkilos. Ang mga utos ng Panginoon, tulad ng nabanggit sa Ebanghelyo, napakahaba kasi ang Ebanghelyo ngayon eh. Kung ating isa-isahin, it will take us the whole period of time for the whole Mass. Pero gusto ko lang bigyan yung gist niya, yung halaga.
ang pinakamahalagang bahagi ng pagtupad sa tuntunin ng Panginoon sa mga gabay na kanyang inilahad ay gabay ito, daan ito sa kabutihan ng tao at kabanalan ng mananampalataya. It is a guide towards our goodness and towards holiness. Ito yung nakahihigit na mahalaga. Laws are meant to order our life. Kaya, sana ito yung dapat tandaan ng mga sumusunod sa panuntunan ng batas ng Panginoon. The commandments of God are measures, signs of His love, signs of His care, to be written in our hearts and to be practiced in our lives. Kaya pinapasinayaan ng Panginoon ang paglalakad ng mga detalyadong bahagi sa Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil pinatutuhanan niya ang kahalagahan ng bawat yugto nito at pinalawig pa niya upang magkaroon ng mas intensive na impact sa buhay ng tao. Sa canon law, malala ko yung mga teachers ko noon sa UST, binabakit nila lagi sa amin, or reminder, canon lawyers, o kaya kayo nag-aaral ng canon law, yung panuntunan nito, baka mamaya maging legalistic lang kayo sa inyong mga dioceses. Baka to the letter kayo, dahil hindi naman po masama. Pero lagyan nyo ng halong kaisipang ito. Salus animarum suprema lex. Salvation of souls is the supreme law. So lahat yung natitinginan pag ganun mga oras na. Ano po? Kasi siyempre, we have to quote and quote the canons of the church. Kapag naglalagay po kami ng mga alituntunin namin ginagawa sa parokya, eskwelahan, pero the ultimate interest of God. If you love me, He said, keep my commandment. Obedience to God's law is vital test of our love of God. Other than that, baka may ibang pananaw na isipin. In the gospel for today, Jesus raises the bar of His standard. Ano ba tayo niya sa unang bahagi ng Ebanghelyo? Sabi niya, righteousness must surpass, your righteousness must surpass that of the scribes and Pharisees. Napansin niyo ba yung mga eskriba? Pati yung paghugas ng kamay, may batas sila. Pati yung pagkain, may batas. Lahat. Pero it was all external in practice. But there is no distinction in their inner lives. The deepest intention of the law is love of God and love of neighbor. The law is not merely external compliance, but interior transformation. Yung pala ang kahulugan doon. Madaling sumunod sa mga batas physically. Malala ko sa paaralan where I serve, lahat sila, pag sinabi nilang nandyan ang father, lahat kumikilos ng maayos. Mga bata, alam nila para kang hide and seek. Pero ako, hindi ako mananakot I just pass by without saying anything. Pero sa loob-loob ko, sana may impact sa loob nyo yun na wala akong sinabi sa inyo. And one time, one student came and approached me. Sabi niya, Father, bakit hindi mo kami sinasaway? Kahit ang gulo-gulo namin. At least napansin nyo. Kapag sinaway ko kayo, wala lang, masabihin nyo, kontrabida sa buhay namin si Father. Ano naman si Father? Sobrang namang higpit. Makasabihin nyo sa akin. O sabihin ng mga bata, killjoy naman si Father. Nag-e-enjoy lang kami. Break time naman Pero nung wala akong sinabi, mas may impact. Interior transformation is generated by an impact, not by compliance. Dear sisters and brothers, Jesus desires not perfect rule keeper, but transform hearts. Tanong sa atin ngayon for our reflection this Sunday, to steer us at least a bit of what we have heard.
in the gospel for today. Ang dami eh. Surpassing one another. And very, very comprehensive yung approach ni Jesus. Pero ito yung tanong, saan tayo dinadala sa ating pagsunod sa utos ng Panginoon? Sa buhay natin personally. Tayo ba inilalapit tayo sa puso ng Diyos? Tayo ba lumalalim sa ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa? Because we order our lives through the guidelines of the Lord in our lives. O masigit pa na tanong, pinababanal ba tayo ng mga bagay na ito? O baka naman may resistance sa puso? Baka naman ang iniisip natin para ng mga bata, mahigpit ang Panginoon. Pero sana dalhin tayo sa kabutihan. Sana ilapit tayo sa puso ni Jesus. Sana pabanalin tayo ng lubos sa ating pagtalima sa kanyang panuntunan, sa kanyang lituntunin, sa kanyang mga batas. Amen. Dahil sabi niya, Salus animarum suprema lex. Salvation of souls is the supreme law. Amen.